Layo naman ang kauna-unahang prosthetics and orthotic school sa bansa na lalo pang makatulong sa mga pasyenteng may kapansanan. Hindi raw kasi dapat mahadlangan ng kapansanan ang normal na pamumuhay ng isang pasyente. Balitang hatid ni Cara David. Sa murang edad na 8 taong gulang, dinapuan ng bone cancer si Crizel Manyalak. Sa dasal at payo ng doktor, kumapit ang kanyang mga magulang. Pero ang talagang sumubok sa pamilya ay ang abiso ng doktor na kailangang putulin ang paa ni Crizel. Ang hirap tanggapin, simpleng sumakit lang ang paa, cancer na. Nag-conference po sila dito kung anong gagawin sa kanya. Pwede naman daw yung rotation plasty. Imbis na tuluyang putulin ang paa ni Crizel, sumailalim siya sa isang hindi gaanong popular na procedure, ang rotation plasty. Tinatanggal lamang ang gitnang bahagi ng paa na apektado ng cancer. Kabilang na dito ang kanyang tuhod. Ikakabit naman ng pabaliktad ang ibabang bahagi ng paa para magsilbi na panibagong tuhod. In cases where you have cancer of the bone between the hip and the knee joint, we remove that mass, and when you remove it, you now have a space between the hip joint and the knee and the rest of the remaining thigh. Dekada 70 pa nang unang gawin ang rotation plasty, pero hindi ito madalas gawin dahil wala namang akmang prosthetics para sa mga sasailalim nito. Kaya naman kalimitan, pinuputol na lamang ang buong paa ng pasyente kahit pa pwede naman itong isalba pa. You have a joint that would extend and flex or bend the prosthesis and still render the patient complete and functional. Pero ngayon, posible nang dumami ang pwedeng sumailalim sa rotation plasty dahil may prosthetics at orthotics school na sa Pilipinas. Itinayo ang kauna-unahang prosthetics and orthotics school noong 2012 sa pagtutulungan ng University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, Nippon Foundation at Cambodia Trust. There's around 4.5 million PWDs in the Philippines and who actually needed prosthesis and orthosis. UERM entered into a memorandum of understanding with Nippon Foundation sa Cambodia Trust, which is now called Exceed. So it's a capacity building. Sa kursong BS Prosthetics and Orthotics, pinagsama ang biological sciences at engineering. Pero hindi lang daw talino ang hinahanap nila sa mga estudyante. Mas importante ang puso at malasakit para sa mga persons with disability. Mahirap po talaga siya kasi hands-on nga po. So parang paguran po talaga. Hindi lang po mentally kundi physically po talaga yung paguran. Pero kung makikita mo naman na yung patient mo na maglakad, na gawa yung device na ginawa mo, sobrang saya po. Sa paggawa ng prosthetic leg, kailangan saktong-sakto ang sukat nito sa paa ng pasyente. Matapos ang paggawa ng cast, kailangan pang maghintay ng ilang linggo ang pasyente bago ito matapos at gamitin. Dahil sa pagmamalasakit, teknolohiya at pagpupursige ng mga institusyon, hindi na hadlang ang kapansanan para sa mga tulad ni Crizel para mamuhay ng normal at makamit ang kanyang mga pangarap. Cara David, GMA News.